ko lang talaga napansin na merong isang lalaking nakatayo. Oh my gosh, guys. Sir, today is June 23. Ngayon ko lang napansin habang ine-edit ko itong vlog na to, ay panoorin ninyo itong nakita ko mismo. Ngayon ko lang talaga napansin na merong isang lalaking nakatayo sa may bandang kanan. At pagsilip ko sa loob ng isang musileo, panoorin nyo ka, master. Oh my gosh, guys. Oh my gosh, guys. Ng konti. Ako, para sa akin, hindi para sa akin eh. Objective tayo ha. Hindi naman multo to eh. Ito ba yung tinutukoy? Yung para nakabarong? Kung titingnan nyo, hindi naman siya, picture siya eh. Parang tarpaulin siya or picture na nandoon. Hindi siya multo Ayan nakikita mo pa nga yung ng tarpaulin eh. Yung parang wave ng tarpaulin, yung parang gusot ng tarpaulin Di ba? Ano sa tingin nyo? Hello, magandang araw. Kagigising ko lang actually. Lamig-lamig nga ngayon eh. Ito kagabi pa ako kuliling-kulili. Actually hindi kagabi, nung isang araw pa. Kuliling-kulili na ako sa comment na to eh. Sa totoo lang, busit na ako. Hindi ko alam, may mga tao talaga na ipipilit nila yung gusto nila, ipipilit. Hindi ba kayo na iinis sa sarili nyo at ginagawa nyong tanga ang sarili nyo? Naiintindihan ko na fan kayo ni Master Gala. Naiintindihan ko yun. Pero may kailangan kayong tanggapin eh. May kailangan kayong tanggapin. At kailangan yung tanggapin talaga. Ito magbasa tayo ng comment. Kagabi pa ako busit niya. Yung tinutukoy na tarpaulin. Sabing ganun dito. Ito si Sir Jeffrey Sabaot. Boss Bongo, sabi ni Master Gala, sa taas ng tarpaulin, boss. Parang yun daw ang sinabi. Yung sa taas daw ng tarpaulin. Diba? Ito, pabor sa atin to eh. Huwag yan. Tama nga tarpaulin. At tapos ito na naman, si Ma'am Liza Sunga, na hindi ko naiintindihan, isa rin matigas ang ulo ni Ma'am Liza Sunga. Ito si Ma'am Liza Sunga na matigas ang ulo. Isa rin matigas ang ulo na tutol ng tutol, pero nood naman na nood sa akin. Well, okay lang naman yun. Nasa public naman yung video ko eh. Pero matigas ang ulo. Sasabihin, tinutukoy niya yung nasa bandang itaas ng tarpaulin, hindi mismo yung tarpaulin daw. O, yun ang sinabi niya, Tinutukoy niya yung nasa bandang taas ng tarpaulin, hindi mismo yung tarpaulin. O. Parang taas po ng tarpaulin. Ito naman si Ma'am Margin Santa Ana. O, ang sabi ni Ma'am Margin Santa Ana, parang nasa taas po ng tarpaulin yung ulo kulay brown. Oh, sabi niya. Tapos ito naman yung peking account na kakagawa na inaway ako. Tapos sabi niya dito at hindi tarpaulin ang tinutukoy ni Master Gala, kundi yung pormang lalaki na may ulo sa may poste na parang nakabarong. Pa-text kasi para sabihing busy. Natatawa lang kami sa'yo. Di ba? At hindi daw yung tarpaulin ang tinutukoy ni Master Gala. Di ba? Kundi yung pormang lalaki na may ulo. Yun daw ang tinutukoy. Sabi nitong matigas ang ulo na to. Lahat kayo ganyan eh. Pero hindi nyo iniintindi yung video. O, ito na naman si Sir Boyson Paulo TV. Yung nasa taas ng tarpaulin, Boss B. Sino pa ba? Sabi ni Ma'am, ito, tropa natin to si Ma'am Kat Mendoza. Meron ata lods ulo sa ibabaw ng nitso ata. Sabi niya, oo nga naguguluhan ako kung yung bang tarpaulin na parang yun yung last pinagpipilitan na hindi daw yung tarpaulin. Ulitin natin yung yung video.
Ulitin natin yung video para for the sake ng ng clarity. Kasi ang gugulo nyo din eh. Hindi nyo iniintindi yung video eh. Hindi yun ang tinutukoy. Yun nasa ngayon, i-play natin si Master Gala. Siya mismo magsabi. Siguro, Sir, today is June 23. Ngayon ko lang napansin habang ine-edit ko itong vlog na to, ay panoorin ninyo itong nakita ko mismo. Ngayon ko lang talaga napansin na merong isang lalaking nakatayo sa may bandang kanan at pagsilip ko sa loob ng isang musileo. Panoorin nyo ka, Master. Oh my gosh, guys. Ngayon, may isang nakalagay dito sa caption. Oy, mga matitigas ang ulo. Nakalagay dito sa caption ha. Basahin niyo yung caption. Tingnan mabuti ang isang lalaki nakatayo, hindi gumagalaw. O, nakatayo daw, hindi daw gumagalaw. Ngayon, hindi ulo ang tinutukoy niya dyan. Nakatayo daw. Asan ba yon yung nakatayo na yun at hindi gumagalaw? Binilugan niya. O, ito yung binilugan niya, oh. Diba? Kaya medyo off-center yan kasi nga gumagalaw yung video. Pero kung tutuusin, ito yung binibilugan niya, ito. Yung mismong nakabarong na yan. Yan mismong nakabarong na yan ang tinutukoy ni Master Gala. Hindi yung ulo sa ibabaw ng tarpaulin. Kasi ito nakabarong na to, tarpaulin ito mismo eh. O, nakalagay dito, oh. Tingnan mabuti ang isang lalaki, nakatayo. Oh. Nakatayo ba yung ulo? Na tinutukoy nyo? Mamaya pupuntahan natin yung ulo na sinasabi nyo. Kung nakatayo ba yun o hindi. Kayo, baka lusot lang kayo. Nakakabwisit. Oh my gosh, guys. Kasi yan ang tinutukoy, bandang kanan daw eh. O lahat ng kanan nga, i-scan natin. Baka may nakatayo dito sa baba. Mula baba, pataas. Ito lang yung may parang nakatayo eh. 'Di ba? Bandang kanan daw, ito yung bandang kanan ng video. Ito na yung gitna eh. Ito na yung gitna ng video mismo eh. Yan na yung gitna eh. So itong kanan, hanapin natin dito, baka hindi naman ito, 'di ba? Merong ba kayo nakikita nakatayo diyan sa gilid? Wala, 'di ba? So ito yung tinutukoy. Pagpatuloy natin. Malakas ba loob mo? Ay, ano yan? Naglagay uli ng caption si Master Gala. Naglagay uli ng caption. Ano ba yung tinutukoy ni Master Gala? Isang lalaki na animoy nakabarong. Yung isang lalaki daw na nakabarong, yun ang tinutukoy niya. At may ulo ng lalaki sa bandang itaas niya. Parehas na tinutukoy. Yung nakabarong at yung ulo na nasa taas niya. Gets nyo? Tinutukoy niya yung nakabarong. Alin ba dyan yung nakabarong? Di ba itong mas makaklaro. Ay, yun, sagad na pala yung klaro. Di ba? Alin ba dyan yung nakabarong? Kasi ayon dito, uulitin ko yung caption ha. Isang lalaki na animoy nakabarong. Tinutukoy niya ba yung nakabarong o hindi? Sagutin niyo. Comment sa baba. Tinutukoy niya ba yung nakabarong o hindi? Nakalagay dito, di ba? Isang lalaki na animoy nakabarong. Ayan oh. Isang lalaki na animoy nakabarong. O, yun ang tinutukoy niya. Yung nakabarong daw. Alin ba dyan na nakabarong? O, si Master Gala ang tatanungin natin. Pero uulitin ko ulit yung caption ha. Para maging klaro sa utak ha. Huwag matigas ang ulo. Hindi ako naglagay ng caption na to. Si Master Gala naglagay ng caption na yan. Uulitin ko ulit ha. Isang lalaki na animoy nakabarong at may ulo ng lalaki sa bandang itaas niya. So parehas ang tinutukoy, yung nakabarong at yung ulo dun sa taas niya. Tama ako hindi? Tinutukoy yung nakabarong eh. At sa nakaprint yung nakabarong. Ngayon, Master Gala, yung caption mo na yan, asan ba dito? Asan ba dito? Play nga natin. Binilugan niya na. So ito, wala na tayo ha. Dahil binilugan niya na kung nasaan yan,
Hindi na tayo titingin dito sa baba, hindi na tayo titingin dito sa gilid. At titingnan na lang natin itong binilugan niya. Tama? Kasi para hindi na tayo mahirapan binulugan na ni Master Gala Ang sabi niya dito uli, isang lalaki na animoy nakabarong at may ulo ng lalaki sa bandang itaas niya. Asan banda dito? Binilugan na ni Master Gala. Tama o hindi? Para hindi na tayo mahirapan maghanap, binilugan niya na. Tama ba ako? At dahil binilugan niya na, kasama ba yung tarpaulin sa nabilugan? Kasama, di ba? Diyan sa nabilugan na yan, asan dyan yung nakabarong? Ito, di ba? Ito yung tinutukoy niya, di ba? I-zoom natin na i-zoom para talagang malinaw. Oh. Dito, kasi ito lang naman yung tinutukoy ni Master Gala Ito lang yung binilugan niya, dito lang tayo titingin. Hindi tayo titingin sa iba. Diba? Dahil ito lang ang binilugan ni Master Gala Gets niyo ba o hindi? Para hindi na matigas ang ulo nyo. Ang tinutukoy ni Master Gala kasi, isang lalaki na animoy nakabarong. Oh, isa yon ha. Hanapin natin yung nakabarong na tinutukoy niya dito na isang lalaki na nakabarong. Pangalawa, at may ulo ng lalaki sa bandang itaas. Nagtataka ako sa inyo. Yung mga comments nyo dito, bakit ang napapansin nyo lang yung yung ulo na sa taas ng tarpaulin? Hindi nyo napapansin itong tinutukoy ni Master Gala na isang lalaki na animoy nakabarong. Palagi nyo tinuturo, hindi yung tarpaulin, yung nasa taas ng tarpaulin. May tinutukoy siya nakabarong Oh, kung hindi yung tarpaulin na yan ang tinutukoy niya, alin dyan yung nakabarong? Nandito ba sa gilid? Kasi hindi natin pwedeng andal. Ayon sa inyo, hindi yung tarpaulin yung tinutukoy Pero itong nakabarong na to, na nakikita to, ay nakaprint sa tarpaulin. Nakikita nyo, may pangalan pa nga dito Zoom ko nga. Para makita nyo mabuti. Yan lang naman na nakabarong dyan At yung nakabarong na yan, nakaprint sa tarpaulin yan. Nakikita nyo nga yung puti, yung tupi ng tarpaulin Oh. Nakasama, nakaprint yung nakabarong na yan. Tapos may pangalan pa nga sa baba oh. Hindi lang mabasa kasi malayo OMG. Ang tinutukoy nyo, ito. Yung solve na debunk na yung tinutukoy ni ni Master Gala na isang lalaki na animoy nakabarong. Ito lang naman na nakabarong dyan May nakabarong pa ba dito sa binilugan niya? 'Di ba? May barong pa ba may nakabarong pa ba dito maliban dito sa tinuturo ko? Wala na, 'di ba? Ito lang naman na nakabarong dito. O baka may nakabarong dito? Wala, 'di ba? May nakabarong ba din dito? Wala rin. Oh, ang sinasabi nyo, doon naman tayo pupunta doon sa may ulo at may ulo ng lalaki sa bandang itaas niya. Ang mahirap sa mga sa mga panatiko. Ang mahirap sa mga panatiko, hindi na nila pinapansin kung ano yung mali. Naghahanap pa rin kayo ng lusot. Ito ba? Ito ba yung ulo na tinutukoy nyo? Yan ba? Hindi yan ulo. At kung, tamo ha, let's say multo to. Itong nandito. Pag pinlay mo yan, dapat may movement yan. Ibig sabihin, parang hindi siya gumagalaw Imposible naman nakaganyan lang siyang ganon. Diba? Bakit mukhang ulo yan? Takot, friend. Doon sa unang kuha niya ha. Ito dito sa madilim na part. 'Di ba? Meron siyang konti doon, kaya lang malabo pa. 'Di ba? Naaninagan mo siya dito. Ibig sabihin object siya na nakapatong doon or isa siya sa mga dahon doon. Hindi siya ulo. Tapos yung biglang lumiwanag na nag-adjust yung camera niya. Dito, palinaw ng palinaw, nandun na siya. Kaya lang, malabo pa, Maniniwala sana ako dito, unang capture yan, wala yan. Then sa susunod na capture, meron na. Pero hindi, consistent siya na nandoon Kahit malabo pa yung camera Ay, ano yan? Hanggang sa luminaw na, nung luminaw na, ayun na. Feeling ko part ng dahon to or may nakapatong dun Hindi siya ulo. Bakit siya mukhang ulo? Ang tinatawag po kasi dyan, mga kababayan ko, pareidolia. Kasi ang utak natin, 'di ba? Kung titingnan niyo dito, hindi siya ulo.
Dali lang ha. Hindi siya ulo. So, tama. Na-solve na natin ang tinutukoy niyang nakabarong itong nasa tarpaulin. Tama. Tarpaulin to eh. Na may print pang ang pangalan eh. So, debunk ito. Itong part na itong part ng barong. Ito yung tinutukoy ko. Na sinasabi niya na lalaki nakabarong. Yan lang naman eh. Ngayon yung nasa taas. Oh, ano ba yan? Pareidolia yan eh. Actually, hindi mo nga mabubuong ulo yan eh. Baka nga, ang tingin ko dito para tong baso na may bulaklak na nakapatong sa ibabaw eh. Tama ba ako? Isusumpa nga natin. Hindi kailangan satisfied kayo dun sa explanation ko. Tingin ko parang ano yan eh, parang basta ito parang baso yan or bote na lagayan ng bulaklak or may nilagay dyan sa taas. Hindi yan ulo. The more na izinuzoom ko yan, hindi nagiging ulo ang itsura. Pero pinipilit yung ulo yan. O izoom pa natin ulo pa ba yan? Kayo naman, mailusot nyo lang talaga yung idol nyo. Baka nga flower base yan eh, na nakapatong dyan. Or feeling ko, pabigat yan sa tarpaulin para hindi malaglag. Hindi naman natin nakikita yung kabilang bahagi ng tarpaulin kasi natatakpan na nitong poste eh. Pero dito, tingin ko, pabigat ng tarpaulin yan para hindi ulo yan. Zinom ko na ha. O, paano naging ulo yan? Sa malayo, mukha siyang ulo kasi anong nangyayari? Pareidolia. I-explain ko kung ano ba yung pareidolia na yan. Yung utak kasi natin, mga kababayan ko, nakaprogram yan para maghanap ng pattern. Diba? Maghahanap ng pattern yung natin. Kahit na mga regular object, mamumukaan natin tao, pwedeng mangyari yan sa sa mga pattern ng marmol. Diba? Nakita kayo ng marmol, yung kanyang mga pattern doon. Pwede ka, sa ulap din, pwede. Pwede ka makaranas din ng pareidolia. Sa mga ulap, ang mukhang-muka, or sa formation ng puno. Bibigyan ko ng example ng ng pareidolia. Pareidolia. Itong mga picture na and wait, ano ba meaning ng pareidolia? Pareidolia, the tendency to perceive a specific, often meaningful image in a random or ambiguous visual pattern. Diba? The scientific explanation for some people is pareidolia. Or the human ability to see shapes or make pictures out of randomness. Diba? Nakakakita tayo ng something na kahit wala naman, kasi diba yung utak kasi natin naghahanap ng pattern lagi eh. Example ito ha. Mga example ng pareidolia. Na hindi naman paranormal eh. Katulad niyan di ba mukhang tao itong pinagputulan ng puno. Ano pa ba diyan yung Yan mga mukhang muka. Pero kung tutuusin, mga random pattern lang yan ng ng mga object. Yan katulad nito, kasi nakakita tayo ng mata, bibig. Ayan pati nga itong kape kala mo smiley face eh. Pero hindi siya smiley face, random lang yan. Kaya akala mo ito. Katulad nito dito sa baso na may yelo. Mukha naman talaga siyang mukha. 'Di ba? Mga natutulog na pusa. Mukha rin siyang mukha. 'Di ba? Pareidolia 'yan. Yung nakita niyo doon kanina, pareidolia 'yon. Kaya wag matigas ang ulo. 'Di ba? Tinuturuan kayong maging matalino. Ako hindi ako matalino pero tinuturuan ko kayong maging skeptic, hindi pala maging matalino, sorry. Maging skeptic. Kasi iyan ang pangligtas nyo sa panloloko. Yan ang paraan kung paano may iwasan nyo ang pambubudol. 'Di ba?
Yan ang paraan kung paano nyo malalaman kung totoo. Pagiging skeptic kasi. Ano ba ang ibig sabihin ng pagiging skeptic? Diyan kayo maililigtas eh. Sa mga nanloloko eh. Oh, ganito ano? A skeptic is a person who doesn't believe something is true unless they see evidence. Anyway, maraming salamat po mga kababayan ko. Yan lang. Bye. Gumising ka. Ito na ang oras para lumaban. Huwag kang umatras pag nasa katwiran. Panatilihing bukas ang